Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas po ng bansa, sa Mexico. Muchas gracias, amigo. Bago pa lamang ko mag-decode, mag-umpisa ako muna ay magpapasalamat po sa ating mga katiits po, ay aking mga subscriber, mga followers po at mga viewers at na walang sawang pagsubaybay po sa aking YouTube channel po. Ay thank you so much po sa inyong patronage po sa aking napakaliit lamang po pa na YouTube channel. Alam ko po ay sana po ito'y mag-grow sa inyong tulong, katiits. Katiits, maraming salamat po talaga sa inyong tulong na ito ay inyong tinatangkilik po ang aking YouTube channel, mga katiits. So ito po ang aking YouTube channel ay ang tema po nito ay isang decoding at pag-analyze po sa mga treasure symbols, treasure sign at treasure markers, mga katiits. So yun po yung aking ginagawa po sa aking YouTube channel, mga katiits. Sana po ay inyo pong suportahan po, mga viewers po, mga subscriber, mga followers ko. Sana po ay inyong pakitangkilik po naman po at please help me my YouTube channel to grow. Sa inyong tulong po ay malaking tulong po sa inyo na ito'y lalaki po at posible pong lumaki ang aking YouTube channel, mga katiits. Po mga katiits, maraming salamat pala sa isang pagtitiwala po sa aking pagdidikod sa pag-analyze. So sa pagdidikod, mga katiits, ay hindi naman talaga 101% po na ito'y lahat ng item po ay ating nalulukit at na-retrieve po, mga katiits. So iba pa rin pala yung mga katiits kung mayroon ko pa rin treasure hunting equipment like metal detector and gold locator, katiits. So isa po kasi yan ay mabilis po na magtukoy po sa item po ang isang treasure hunting equipment. Ay kung wala naman po, katiits, ay talaga po ay tayo ay magtistig po sa mga area po na ito kung saan po ay pinpointing ng mga arrowhead, mga markers, mga sign po kung saan po naka-engrave po dyan sa mga treasure marker, mga katiits. So yun po, sa pagdidikod po kasi, mga katiits, kung wala po tayong treasure hunting equipment, ay base lang po sa decode, ay talaga pong doon lang po tayo nagbibis po sa mga naka-engrave po na sign and markers po sa mga treasure markers, mga katiits. So ito po mismong rock, bato, mga katiits. Ang unang gagawin niyo po ay pwede niyo pong yung i-detect po ng metal detector or gold detector. Kasi nga, mga katiits, madalas po ay aking pinaalala na yung mga bato na medyo may kalakihan o may tinatawag na natin na big boulder markers o tinatawag na big boulder sign ay posible po mayroong rock enclosure item po yan, mga katiits. Pwede nyo po yan i-detect po ng metal detector or gold locator, mga katiits. Or pwede nyo pong pukpukin po ng maso yung mismong kabuuan ng isang bato na ito ay ginawang marker na pwede alam niyo naman po yung tunog solid at tunog ampaw. Pag sinabing ampaw po ay ibig sabihin hindi siksik po ng loob noon, pwedeng maluwag, pwede pong may laman po yan o pwedeng mayroong rock enclosed item po yan, mga katiits. So yun po ang madalas po minsan kaligtaan po ng ating mga katiits po, mga ating mga ka-treasure hunter po natin na lingid po sa kalaman, naghahanap po sila sa labas po ng isang markers, yung pala ay nandyan sa loob po yung item na kanilang hinahanap. So yan po, mga katiits, ay unahin nyo po yan. Pwede nyo pukpukin po ng maso at yung paikot, yung paligid po niyang markers nito, mga katiits, stone marker. At alam niyo naman po kung anong tunog po ng solid na yung siksik. Siyempre, pag solid, siksik po yan. At pag ampaw, medyo po hago ka ang ilalim yan, hindi siksik pan.
at pwede po may laman po yan, rock enclosure, tinatawag yan mga katiits sa atin. So ito po, napansin ko mga katiits, ay mayroon po siyang letter C, pabaliktad na C. Ito yung nakataas po. Pwedeng, ang item po yan mga katiits, pwedeng under, rack, under mga katiits. So yun po, katiits, tingnan nyo po yung isang kapurma po nito mga katiits, kasi nga mayroon po siyang naka-engrave po na letter C, at pag ito'y parang U, kasi nga ito'y nakatinghala po. So pwede po yung rack, under po mga katiits, yung item mga katiits. So i-check nyo po, pwede nyo pong i-detect po ng metal detector or gold locator yung mismo dyan sa gilid po ng bato, or mga distansya lang po kayo na kahit 1 meter po. I-detect nyo po ng metal detector or gold locator mga katiits. O yan po ay yung isa po na napapansin po dyan sa naka-engrave po dyan sa bato na isang letter C mga katiits, at C or U, at pwede pong ang tinutukoy po ay isang under po mga katiits, sa baba mismo ng bato niya mga katiits. So yan po mga katiits, ay i-detect nyo po yan, i-detect nyo po ng metal detector or gold locator. So yung katiits po natin na walang treasure hunting equipment, pwede nyo pong i-testing po yan yung mismong south, yung sa south area ng 1 meter mga katiits. So hindi, wag na kayong ganong lalayo 1 meter, pero luwagan lamang po ninyo ang inyong paghukay. Pwedeng 1 meter hanggang 2 meter yung lapad niya, para ma-hits nyo po yung item kung tama yung ating pagdigod mga katiits. At ito po mga katiits, mayroon pa ko napansin dito mga katiits, sa ibabaw isang ukit na pahaba mga katiits. Ito po yung nagtuturo po sa bandang sa paligidnaan po ng north at sa east mga katiits. At ito po yung medyo nakatinghala po yung bato, at ito yung nakaturo sa bandang east mga katiits. So yan ay titingnan nyo po dyan yung paligid nito mga katiits. Baka po mayroon po itong mga tinatawag po na countersign or mga counter coordinated marker, na ito'y kasi nga ito yung mga katiits, ito pong treasure marker ito mga katiits, ay sa tingin ko po ay medyo may kalakihan. Pwede natin na matawag ito na isang big boulder markers, or tinatawag na big boulder sign ito mga katiits. So yung paligid ito mga katiits, yung north, south, east and west, tingnan niyo po mga katiits, at ito po ay posible po mayroon po itong tinatawag na counter sign, o tinatawag nila mayroon siyang counter coordinated marker sign po, na hindi kalayuan po sa dyan po sa bato niya mga katiits. So i-check mo po mga katiits na mga 1 hanggang 3 meters po ang layo, o hanggang 4 meters sa bandang apat na kanto po niya mga katiits, sa east, west, north, and south mga katiits. So yan po ay isa pong indication po na posible po, sabi ko nga mga katiits, kapag medyo may kalakihan na hindi kayang i-remove ng ilang tao, hindi kayang i-remove po yan ng kasi nga ito'y malaking boulder na po ito ang ginawa po ng marker. So ito po, ang item po yung mga katiits ay madalas po nasa counter sign o nasa coordinated marker sign po yung item po na punta po doon. So yun yung tutukan niyo po ha, yung apat na kanto, yung north, south, west and east po. I-try niyo po yung layo po mga 1 hanggang 5 meters po. Baka mayroon po kayo nakikita po dyan ng mga old century tree na ugat na puno na lamang po, o may medyo kaliitan ng mga bato na mayroon po, at mayroon din naka-engrave po na ito po ay pwede nilang magiging counter sign, or pwede rin ginagawa po nilang coordinated markers po yan. So madalas po yan ng item po nandun po sa mga coordinated markers o coordinated sign na
nandyan po sa mga di gaanong kalayuan. So yan, 1 hanggang 3 meters po ang layo. I-check nyo po dyan sa east, west, north, and south mga katiits. Ito po mga katiits ay isang napakagandang treasure marker na pinadala po natin katiits mula dyan sa Zamboanga City mga katiits. Yan po ay isa pong indication po na pansinin niyo po kapag mayroon kayo napansin po dyan na may di gaano kalayuan at ito ay coordinated sign po yan or counter sign marker po yan mga katiits. At i-detect nyo yan mismo dahil kapag may mga counter sign o may tinatawag nila na coordinated markers ay nandun po yung items mismo mga katiits sa mga existing mga nasa paligid lang po mga katiits ng pinaka-big boulder nito sa mga katiits. Ito po yung mga katiits ay sana po ay nasundan po ng ating katiits ang gagawin at yan ma-guide po ng tama kung saan po sila pwede magkukay at tingnan nyo po yung paligid baka mayroon po mga counter sign po dyan, may mga coordinated markers na hindi gano'ng kalayuan at i-detect nyo po ng metal detector or gold locator katiits. Yan po ay isang indication po na kung wala po dyan mismo sa malaking bato at nandoon po sa counter sign o andun po sa coordinated markers, naroon po yung item katiits. So na po katiits ay sana po ay nabigyan po natin ng linaw at naidikit po natin ng maayos po ng itong isang big boulder markers na ito sadya pong ginawa po ng Japanese po, mga Koreano, mga Chinese ang ganito pong klaseng mga big boulder markers na rin po kasi medyo may kalakihan na po rin to sa tingin ko mga katiits at hindi kayang buwailin po ng tao po ito. So, posible po ang items po niyan ay nasa paligid niya mga katiits. Doon po sa mga counter sign, doon po sa mga coordinated markers, nandoon po yung items mga katiits. Kapag pagkatandaan po mga katiits na kapag malaki po ang mga big boulder marker sign, big boulder treasure sign na po, ang item po niyan nandoon po sa mga hindi ganong kalayuan, tinatawag nila na coordinated markers o tinatawag na counter sign markers mga katiits. Ako po mga katiits, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Thank you so much for supporting my YouTube channel. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching katiits.